Ang ganda naman niyang magturo, pero nagtatako, bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na? So bakit hindi niya masabi na kayo ay ligtas na? Meron lang dalawang possible things na nasa isip ko. Probably there are more, pero bakit kaya niya hindi masabi? Probably because ay hindi sinasabi ng banal na espiritu sa kanya na siya ay ligtas na. Well, sabi ng banal na espiritu ng Book of Romans na, 'di ba? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God. Pangalawa, ay pwedeng naling lang din siya nung nagpasimula nung another gospel na tinutukoy sa Galatia. Na akala niya ay kulang pa yung gospel ni Hesukristo. Kaya niya ito dadagdagan pa ng mga mabubuting gawa. Kaya hindi niya pa nasasabi hanggang ngayon. So ang tanong ko ay, bakit kayong mga dating daan ay hindi nyo kayang sabihin na kayo ay ligtas na? First of all, I will tell you, we are not deceived. Maybe you are the one who is deceived. Yeah? I do not know any other word to answer your allegation that we are deceived by the deceiver. The deceiver is Satan, but we are not deceived by Satan. We follow the strict words of God in the Bible. Ngayon, ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, ganito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datindahan hindi masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung 8 ng Roma. Babasahin ko, hindi mo kasi binasa eh. Roma 8:15, 8:16. Kapatid na Daniel. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, ligtas ka na agad. No? Hindi ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, ligtas ka na agad. No? Pakita ko sa iyo ang pruweba. Siguro ang titinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganon ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? Ganon ba kagarapal ang interpretasyon ng Baptist? Basahin natin ang Lucas, na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Di ba si Adam anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adan? Ligtas na. Matindi kayo. Hindi ko mo anak ng Diyos, ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon, mga Baptist, mga ministro ng Baptist? Noong ginagawa ang sanlibutan, merong mga nag-aawitang anak ng Diyos. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga. At ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa, nililikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Kehob ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang umaga. Mga anak ng Diyos itong mga anghel ano nangyari? Ligtas na? Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo? Nagsasalita ka nang hindi mo naiintindihan Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo espiritu, anak ka na ng Diyos, kung lumaya sa'yo, alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan niyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. May anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin. Ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga Baptist.
Ayan ang dapat, tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita, kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli, kung natama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Eh kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa Baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, abay kawawa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwan ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi mo makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel, na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak. Ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, kung anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan, kapatid. Wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yun? 5:1 hanggang 3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw magawin yung mabuti. Ang ganyan ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritong ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaalis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesia, totoo, may tiwalag sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng Baptist. At yan ang pinakamasamang relihiyon sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ang advocacy niyan, ligtas na agad, tapos wala nang kailangan gawang mabuti. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Ilagay mo nga ang kanilang aral sa screen. Kasi alam ko yan eh. Hindi nyo naman ako po pwedeng paglakuan pagdating sa relihiyon. Ano? Lahat ng aral ng relihiyon, pinag-aralan ko eh. Ito ang sabi ng mga Baptist. Kailangan lang daw sumampalataya, ligtas na. Malaking kasinungalingan yan. Once saved, always saved. Minsang ligtas, ligtas magpakailanman. Yan ay hindi a-apply sa inyo. Kasi yan uma-apply sa sumusunod hanggang kamatayan. Nag-umpisa kang mailigtas sa kasalanan. Susunod ka hanggang kamatayan, maliligtas ka. Hindi ligtas na. Pag hindi ka sumunod, hindi ka na maliligtas. Tandaan nyo yan mga kababayan na nakikinig ngayon sa akin. Baptist kayo, anuman kayo, huwag kayong paloloko dyan sa mga nagsasabi niya, once saved, always saved. Ito ang aral ng Baptist. Page 52, Article 5, Justification. Ito po, pakibasa mo kapatid na Daniel. We believe that the great gospel blessing which Christ secures to such as believe in him is justification. That justification includes the pardon of sin and the promise of eternal life on principles of righteousness. That it is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood, by virtue of which... Tinan nyo kasi nungalingan yan. Ang justification daw, sabi ng Baptist, is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. Kasi nungalingan yan, di totoo yan. Walang verse na ganyan sa Biblia. Na ang justification not in consideration of any works of righteousness. Yun ba ang ibig nyo sabihin? Hindi na kailangan ng gawang mabuti? Para maligtas ka, ma-justify ka sa pamagitan lang ng dugo ni Kristo, ligtas ka na. Kanino uma-apply yung dugo ni Kristo?
Yun ang tanungin mo muna eh.